Sundan po natin ang susunod na kabanata sa kakaibang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated. Pero hindi na iyon ang oras para mag-back out pa siya at isipin ang hiya. How about you? Tanong niya rito. How have you been lately? Me? Nasorpresa pa yata ang lalaki sa tanong niya. Yes, pumikit pa siya pagkatapos sumagot. Malapit na niyang hindi mapangatawan ang pagtatapang-tapangan. Baka umiyak siya sa harap ni Clint. Well, isang napakahabang paghihintay ang pakiramdam ni Dewey sa kanyang ginagawa habang hindi pa dinudugtungan ni Clint ang salita. She was forced to open her eyes now. At nagtagpo ang kanilang mga mata. Mataman siyang tinitigan ng lalaki, pero hindi kumikilos. His distance was 2 steps away. Hindi lumapit ng husto. He kept it that way, na parang ang lapit pero ang layo nito. Tiyak niyang alam na ng binata ang kanyang nararamdaman. Lahat na, dati pa. Pero hindi si Clint ang tipong palagi siyang pinupuna. Bagay na gusto niya rito noon. Pero ngayon, maano bang huwag na sana siyang pahirapan ng lalaki dahil siya na rin naman itong sumadya pa rito. But he remained cool. So cool na natatakot siyang wala na itong nararamdaman para sa kanya. That's his coolness was after all a sign of coldness. Hindi niya kakayanin. Ako, heto, naghihintay, pansamantala upang habang buhay. I don't know. I believe na hindi ko hawak ang pagpapasya. After all, isa lang ang rason kung bakit nandito ako. Naghihintay ng ano? Nautal na sabi ni Dewey dahil sa kaba. As far as I know, I am an incubus in a human form, dear. And I know that I have a lover. Her name is Edelweiss. I love her so much that I changed because of her. And though being in a human form sucks sometimes, I accepted it. All the things that happened to me, I tried my best to analyze and understand them para sa kanya. At kapag hindi niya ako tinatawag, though I wanted to calm myself, mas pinili kong magtiis. That's how much I love her. I am willing to sacrifice. Kaya kong magtiis. Hindi makapagsalita si Dewey sa narinig. Nagkaroon ng bikig sa kanyang lalamunan. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang kanyang incubus. And though I have a mind of my own, I prefer to follow her. Pero mukhang hindi na niya ako kailangan, kaya hindi na niya ako mahal at hindi na rin niya ako hinahanap. Hindi nga niya ako pinaglaban, kaya sinusubukan ko ring mag-exist ng ako lang. I even planned for reviving P-Law. No, I love you, sagot niya. She cleared her throat. I love you and I need you. Hindi lang tayo nagkaintindihan. And I'm sorry dahil tinikis kita. Dahil ipinubaya kita ng basta-basta. Tinamaan lang ako nang sinabi ni Therese na hindi ko makukuha ang lahat ng bagay na gusto ko. That I needed to sacrifice. Sorry kung ikaw yun. Pero na-realize kong hindi ko kayang mawala ka. Nakatangahan na isakripisyo kita ng ganoon na lang. Hindi ko pala kaya. Mawala na ang lahat basta nandiyan ka. Okay lang sa akin. Please forgive me. Please come back to me. Oh, Dewey. Nagliwanag ang mukha ng lalaki at sa isang iglap ay nasa harap na niya ito. Nakalimutan na niya ang manangyari dahil sa parang walang katapusang halik na iginawad ng incubus niya sa kanya. Dahilan para habulin nilang pareho ang paghinga pagkatapos. Hindi pa sila nagsalita kundi nagyakapan pa ng gusto ng ilang saglit. Hanggang sa magsimula ng uminit ang kanilang pakiramdam. Their desire for each other was alive once again. At tuluyan nang napalis ang lahat ng problema sa isipan ni Dewey. Nangibabaw ang pananabik sa lalaki. Naging mabilis ang kanilang mga kilos hanggang sa kapwa na sila hubad.
Inabot man nila ang kama, sa sahig pa rin ang bagsak nila dahil sa kanilang kalikutan. Marahas, mapang-angkin at puno ng pananabik ang kanilang mga kilos. Pero nang aangkinin na siya ni Clint ay tumigil ito. Promise me na ang lahat ng bagay ay pag-uusapan natin bago tayo mag-decide. Kahit na sino pa ang kaharap natin o kahit sa ano pang sitwasyon tayo naroroon, sabi nito. I promise you that. She answered wholeheartedly. And remember that I am an incubus. What you cannot do, I can. Sabihin mo lang, we will help each other. He added as he teased her entrance with his shaft. Ah, yes, she answered as she bit her lower lip and raised her hips to meet him. He was halfway her. Hindi ko naisip yun. Nangihinayang sabi niya. Nakalimutan niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang mahal. Kailangan lang niyang sabihin at tutulungan siya nito. She would keep that in mind. It's good to see you, dagdag pa ni Clint, to feel you like this. Ah, Dewey. At tuluyan nang ibinaon ang sarili sa kaibuturan niya. Same here. At ninamnam na nila ang kanilang pagdiniig ng walang ibang salita kundi ang kanilang mga anas at ungo lang. Pagkatapos ng kanilang pagniniig sa sahig, ay binuhat siya ni Clint papunta sa kama. Magkayakap sila sa ilalim ng kumot. Noong una ay tumahimik lang sila, pero ang lalaki ang bumasag sa katahimikan. Dewey? Yes, na-miss kita. Lumuwag ang pagkakayakap niya rito para matingnan sa mukha. Ako rin, na-miss kita. Kung gaano ko kinayang huwag kang kausapin o tawagin sa bawat gabi, ganoon din kita ka-miss. I have never missed anyone like this in my whole existence. He reached for her face and ran a finger to trace the parts of it. Me too. Thank you for waiting. I will never get tired of waiting for you dahil alam ko naman ang reward pagkatapos niyon, of making love to you and of loving you. At kahit pa sa mga times na disturbed ka at may problema, hindi ako magsasawang intindihin ka. Ayoko nang maglasing at mag-isip pa ng kung ano-ano at sa huli ay titikisin kita. Ang hirap gawin nun kahit kaya ko naman. Tama lang na tinikis mo ako kasi hindi rin ako mamumulat sa katangahan ko. Mabuti na lang nandyan si nanay at tatay. And I'm glad nandyan si Tita Rose to take care of me. Hindi mo man lang nabanggit si Therese sa kanya. Hindi. I don't think it was necessary when all that mattered to me was you. Oh, I love you, Edelweiss. I love you more, my incubus. And they started caressing each other again. Muling binubuhay ang init sa kanilang mga katawan. Kaagad na numbalik ang excitement. Kapwa tinutudyo ang isa't isa. Tinutugan ang bawat reaksyon ng mga katawan. Tinutumbasan ang bawat kilos. Hindi pa mahalaga kung ilang ulit na nilang nagawa iyon. Hindi sila magsasawa. Sa tuwina ay mananabik silang damhin ang bawat isa bilang ekspresyon ng kanilang pagmamahalan. Sa tuwina, parang nasa ilalim ng isang spell si Dewey. Her incubus moved with such magic in his hands at sa huli, siya itong sobrang napapaligaya. Hinding-hindi niya kailanman ito bibigyan ng rason na mawalay sa kanya. Ipaglalaban niya ito kahit pabuhay ang kanyang ipalit. Nang gabing iyon, kahit papata ang katawan, ay pinilit ni Dewey na sumabay sa dinner. She was very eager to please Tita Rose at ganoon din ang babae sa kanya. Minsang pumasok sa isip niya na kung ganoon lang sana ang kanyang tiya Pasing, nag-enjoy din sana sila sa company ng isa't isa. Sinisi pa nito ang pamangkin na hindi man lang ipinaalam sa kanya na nasa Isabela ito at nagkasakit pa. Tuloy nagpabalik-balik siya sa bahay. Minsan kayong mga kabataan, ang hirap din ninyong maintindihan. Ano pa bang hinihintay niyong dalawa at hindi pa rin kayo nagpapakasal? Kung blessings ng magulang ang kailangan nyo, nandito ako bilang representative. Although, nagtanong na pala ang mami at daddy mo kung kailan mo raw balak na dumalaw sa kanila, Clinton.
Gusto nyo bang lumipad pa ng Amerika para magpaalam sa kanila? Maigi nga rin iyon para makilala na nila ng personal si Joey bago pa man sila magulat na ikinasal ka na. Nagkatingilan sila ng lalaki. In the near future, tita, asikasuhin pa namin ang papers. Gusto niyong sumama? Nako, hindi na. Katamad ng bumiyahe ng malayo. Pero gusto kong ma-meet ang mga magulang ni Joey isang araw. Sabi mo ay may farm sila. Gusto kong makita at kaysa sa ibang manggugulay pa sa Benguet ako bumili ng paninda sa palengke na matauhan ko ay sa kanila na. Okay lang naman, di ba, Joey? Okay na okay po, tita. Tsak na matutuwa si nanay at tatay. Kung ganoon, kailan? Baka pwedeng sabay na ring mamanhikan. Puli silang nagkatinginan ni Clint. Si Dewey na mismo ang kumuha sa kamay nito. As soon as possible, tita. Halatang sabik na sabik ang lalaki. Siya man ay ganoon din. Hindi na siya makapaghintay pang makasal sila ng kanyang incubus at malamang kung ano ang maging bunga ng union nila. Epilogue. 3 years later. Mamaya na, ano ka ba? Binibihisa na ni Yaya ang mga bata. Baka biglang pumasok dito. Panay ang iwas ni Dewey sa pangangalabit ng asawa habang binibilang ang piraso ng ginawa niyang ointment. Iyon na ang naging negosyo niya, herbs and spells. Nasa tao kung maniniwala ang maito sa effect ng iba't ibang klase ng ointments na kanyang ginagawa. May bumabalik, may naiinis at naninira. Okay lang, she couldn't be bothered. Kahapon lang tayo dumating from the States, yan na kaagad ang inatupag mo. Ako nga sa susunod na linggo papapasok ng payload reklamo ng asawa. Napasukan siya sa kwarto na parang laboratory niya. Galing sila sa bakasyon sa mga magulang ni Clint for 2 months kasama ang mga bata habang hindi pa nag-uumpisa sa pagpasok ng mga ito sa eskwela. Bago pa niyon ay nakadalawang balik na sila ng Amerika. Una, nung magkasintahan pa lang sila at nagpaalam si Clint na mag-aasawa na. Pangalawa ay noong bagong kasal sila at doon sila nag-honeymoon. And that was 3 years ago. Nabuntis kasi siya at nanganak, kaya 2 years bago siya nakapagbiyahe uli at kasama na ang mga bata para makita ng grandparents sa side ni Clint. Sa loob ng mga panahong iyon, magkatulong sila ng asawa sa pamamahala ng payload na binuksan nito pagkatapos ng kanilang kasal, kasunod ng pagkakaroon niya ng mini love sa bahay. Hay, parang wala lang narinig. At doon na ito naglumikot. Pumipiksi si Dewey sa advances ng pilyong asawa. Ang tagal naman kasi niyan. Tapos, babalik pa ako rito. Sumama ka na lang kaya. Tapos, paghatid sa mga bata, mamasyal tayo. Dewey squirmed as Clint ran his hands from behind and cupped her mouth. Just in time na patapos na siya sa mali-maling pagbibilang ng huling piraso ng bote at namamasa na ang kasilanan niya sa kapilyuhan ng asawa. Kailangan patuloy niyang ulitin ang pagbibilang. Mommy, Daddy, we're leaving. At hayun, narinig nila ang boses ng isa nilang anak na lalaki. Inarapan ni Dewey ang asawa. Hayun tuloy, nabitin na rin siya. Mom, Dad, bye-bye, sabi naman ng babaeng anak. Yaya, ayoko, sabi ng isa pang lalaki. Yes, triplets ang naging anak nila. They were all very special at such a young age, pero hindi nila pinipressure. They just guided them. Sabay nilang hinarap ang mga bata. Pupunta sa lolo at lola ang mga ito dahil weekend. Susunod na lang sila at doon na matutulog hanggang Sunday afternoon. Bye guys, susunod si Mami. Napilitang kumala sa bewang niya ang kamay ni Clint. Nagtungo na ito sa sasakyan. Bumalik si Dewey sa kanyang mini lab at nagbilang ng stocks. Hindi niya namalaya ng oras. Parang isang iglap lang ay nakabalik na agad si Clint. Natapos na rin siya. Ba't ang bilis mo? Tanong niya. Sinabi ko kina nanay at tatay na baka gabihin tayo. Naglock ito ng pinto. Bakit? Wala siyang maalalang ibang lakad nila. Siyempre,
dahil papagurin muna natin ang isa't isa. Namiss kong mag-marathon, babe. At hinigit na siya ng asawa sa bewang. Binuhat at isinampay sa balikat na parang sako ng bigas. Sa kabila ng malamig na aircon, ay unti-unting nagiinit ang kanilang mga katawan. Anong namiss? Gawain din kaya natin yan sa stage, pagtatama niya rito. Hindi nakakaiba ang magalaw ni Clint kay Dewey. Sa loob ng 3 taon, halos nakabusado na nila ang katawan ng bawat isa. Nasubukan na ang napakaraming sex possessions at kung ano-ano pa. Pero hindi nabawasan ang excitement. Pero ng mga sandaling iyon, mas ramdam niya ang gentleness and tenderness ni Clint. Passionate and not rushing ang mga halik at apulos nito. Parang gusto niya yatang sundan ng loko ang kanilang triplets. Clint, she called his name while he did his thing. He reached for her breasts and began to tease each nipple with his fingers, rubbing as if he was to ignite fire out of it, rolling them between his fingertips, pinching, as if molding them in his hands, making her moan with pleasure until she let out the cry. Kasabay niyon ay ang pag-arko ng kanyang likod. He carefully squeezed both breasts before leaving them. Lumipat ang mga kamay nito sa pagitan ng kanyang mga hita. He cupped her mouth tenderly, increasing the heat in her body. He gently rubbed his palm up and down, touching every outside of her femininity, making her whimper and raise her buttocks. As he brushed his palm, the delicious friction between was almost more than she could take, that she thought she was about to come already. Pero alam ni Dewey na marami pang kayang ibigay si Clint sa kanya, so she had to wait patiently. Gusto niyang sabay sila sa pag-abot ng tuktok ng kaluwalhatian. But her blood was already racing her body, making her gasp when one of his fingers pushed up into her very sleek hole. Her walls clamped as he inserted another finger, continuously moving slowly, long and deep, and even touching the center of pleasure. She gasped as he played with her clit. Clint ay hinugot ng asawa ang madaliri bago pa niya matapos ang pagsasalita. He held his fully aroused member to his hand. Iginaya niya iyon sa nabitin niyang kasilanan. And in one swift motion, he entered her, feeling her in again, increasing the heat as he started to pound hard and fast, and soon she came. Ang daya, reklamo ni Clint. Wait lang, sagot niya habang kinakalma ang sarili at nagpapahinga ng kaunti. I understand. At para muli siyang ganahan, nagsimula naman ito sa square one, kissing and touching her. Then she took over, French kissing him, and this time she was not slow and gentle, but in a mad rush. She traced his body until she reached his man. Holding it firmly, she started sliding her hand up and down the length of his erection. Then she kissed the tip, ran her tongue all over, and finally put him in her mouth and started sucking and moving inward until it could almost touch her throat. And then she felt his hardness twitch. Oh, Dewey, ungol ng asawa, gently brushing her hair with his fingers. Sige pa. She moved again. His man went in and out of her mouth as she felt her body tense. Heat and hot liquid started to flow out of her opening. She climaxed again. Sweetheart, I think it's time. I want to be inside you now, please. Paus na pakiusap na asawa. Dewey kissed the tip of his erection, bidding goodbye for the meantime, only to say hello again, this time to her waiting core. She sank herself to his length, wiggling her hips as she pounded herself up and down. Para siyang nagsasayaw sa isang napaka-erotic na music. That was the sound of their bodies made against each other. Yes, baby,
Anas ni Clint, raising his body to reach for those bouncing breasts, pulling her closer to him. He was rocking her too, until they reached the peak in unison. Hapon na nang magising si Dewey. Clint was cuddling her. Maingat siyang kumilos, paharap sa asawa. Ang gwapo nito, at sa pagdagdag ng edad ay mas nagiging hot. He started growing stubbles. Mabuti na lang at hindi siya allergic doon. She reached for his face, traced his eyes, nose, and lips. Minsan ay hindi pa rin siya makapaniwalang si Clint ang napangasawa niya. Well, dahil inassume ng incubus niya ang katawan nito. Pati buong pagkatao ay ginampanan na. And he did it well. He was alive in everybody's eyes, and he was hers. Ang ganda mo. Bulong ni Clint na nagising na pala. These eyes, oh, how I love them. Itirik mo nga, baby. Hoy, ano ka? Umismid siya, at dahil nakagawian na, tinirikan nga niya ng mamata ang asawa. At sa isang iglap ay nasa ibabaw na niya ito. Masiglang nagpakitang gilas. Clint, sigaw ni Dewey sa matinis na boses. Another round, and there would be another, and another. Wakas. That was intense. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para po sa mga susunod pa nating pagkikwentuhan. Thank you.